Ayun, wala pala tayong audio kanina sa YouTube channel natin, no? Magandang umaga po sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo, Luzon, Visayas, Mindanao din. Sa buong Central Luzon, sa probinsya ng Tarlac. Patuloy po tayo dito sa ating programang Ang Unang Sigaw sa Magandang Umaga. Dito lamang yan sa 91.1 FM Galaxy Radio. Kaya patuloy po namin kayong hinihikayat na mag-follow, mag-likes at mag-share para mas marami pa tayong mga kababayan ang ating makasama dito sa paglaganap ng Unang Sigaw sa Magandang Umaga. At ganun din ang pagsasubscribe dito sa aming YouTube channel, ang Welmer Miranda Estrada YouTube channel. Ang oras po natin ay 7:50 ng umaga. So muli binabati natin ang happy 45th anniversary ang Rotary Club of Midtown Tarlac na kung saan ay kanilang gugugulin itong selebrasyon ng kanilang anibersaryo sa pamamagitan muli ng kanilang nakasanayang gampanin. Ano po yung kanilang mga nakasanayang gampanin? Ito po yung pamamahagi ng tulong sa kanilang mga minamahal na kababayan. Lalong-lalo na ito pong mga tinatawag nating mga underprivileged. Diba? Itong ating pong mga mahihirap na ating pong kababayan sa pamamagitan po ng kanilang pagsasalin. Dito po sa kanilang mobile clinic, yan po sa bayan po ng Mayantok. Mamaya yan, mga kaibigan, at aming i-cover yan para po sa yan kinabukasan ay ating ma-report. O kaya pwede mamaya sa ating mga breaking news, ha? Kaya yung rally-rally na yan, no? Aga-aga rally. Pero okay din, at least may nalaman tayo. Ano ba yung layunin daw ng rally? Para itanghal itong kahulugan ng bagong Pilipinas. Hindi raw ito bagong partido politikal. Kundi ito ay parang brand. Brand lang, di ba? Brand lang ng pamumuno ni Presidente Marcos. Ano po yung binabanggit dito po sa Bagong Pilipinas? Ang bithiin nila ay para po sa gayon ay mailigtas na ito pong bayan, ano po, ng Bayang Pilipinas dito po sa mga taong magnanakaw. O kasi bawal daw ang pagwawaldas, lalong kabawal-bawalan itong pagnanakaw. Kasi ang nananakawan, ano po, ay mga maliliit nating kababayan na dapat sana ito po mga salaping ito ay mayukol na lamang sa iba't ibang mga proyektong tiyak sana na makapagbibigay ng pagtaas ng uri, ng kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Subalit ito po ay sinasamantala ng mga demonyo dito sa ating lipunan. Kaya ito yung kanilang ito yung kanilang ito na po yung kanilang panawagan Sabi ng Pangulong Marcos, bawal ang waldas, bawal ang katiwalian, bawal ang pagnanakaw. Ultimong sa mga naglilingkod sa ating bayan, bawal daw yung nakasimangot, bawal daw yung mainiti ng ulo. Grabe, Grabe. Pero sabi nga natin, napakarami na pong mga pangulo na nagdaan dito po sa ating pong bansa na ganyan din ang sinalita. Ganyan din ang mga pinangarap. Pero hanggang ngayon ay pinaghaharian pa rin tayo ng mga demonyo dito sa ating lipunan. Pero sabi nga natin, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa, di ba? Kasi pagka tayo nawalan ng pag-asa, para bang tinatanggap na natin na ito ay normal lamang na nangyayari sa buhay natin. Kailangan talaga merong mga pagbabago, di ba? Kaya sabi nga natin kanina, ito pong binabanggit ni Pangulong Marcos
na bawal ang pagnanakaw, bawal ang pagwawaldas, bawal ang pagkasimangot, bawal ang mayabang, that remains to be seen, di ba? Kung may away na yung DDS, di ba? Si pangalan nito, si Baste Duterte, nananawagan na mag-resign si Pangulong Marcos. Wag muna. That is too early, di ba? And besides, dapat hindi manggaling kina Mayor Baste. Kasi nga, pagka nag-resign si Pangulo, sino makikinabang? Di Duterte na naman, di ba? Siyempre, ang Vice President, si Vice President Sara, di ba? Pero ito nakatutuwa, si Vice President Sara sumusuporta dito po sa mithiin ni Pangulong Ferdinand Marcos, itong bagong Pilipinas, di ba? O sabi, George Tregan, magandang umaga. Pakibati kay Sir Baby Lugay. Sabi ni George Tregan, bawal din ang naghahari-harian. Oo, bawal yun. Bawal nga mayabang di ba? Sumusuporta si Vice President Duterte dito po sa layunin ng bagong Pilipinas, pero kumokontra din naman siya dito po sa Chacha. Anong kinokontra ni Vice President Sara? Ang kinokontra niya dito, ito pong pagbabayad sa pirma ng ating mga kababayan. Ang sabi nga natin kanina, kung may layunin tayo na maganda, sabihin na natin na may layuning maganda, ito pong mga nagsusulong ng charter change. Pero yung kaparaanan na kanilang isinasagawa, mga kaibigan, ay maling-mali, di ba? Maling-mali. Tawag dyan, Machiavellian. The end justified the means, di ba? Sabi niya. Mali yun, mali yun. Hindi pwedeng gawin mo ang isang maling kaparaanan kahit pa sabihing maganda ang patutunguhan nito, di ba? Kasi mamamali din, mamamali. Kasi nagsimula ka sa mali, matatapos ka rin sa mali. Di ba? May repercussion yan eh. Anong tawag doon, George Reagan? Liko-likong daan. Hindi tamang daan, di ba? Ang dapat tahakin ay tamang daan. Kay Mayor Max, yan ang kung meron dapat kayong pamarisan, mga kaibigan, lalong-lalo na itong ating pong mga leader. Ang pagiging matulungin ni Mayor Max dyan po sa bayan ng Paniki. Dapat yan ang lagi po nating itanghal at lagi nating pamarisan, mga kaibigan. Hindi naghahari-harian, sabi nga ni George Tregan. Napaka-ano nga nito, napaka-humble ni Mayor Max, isipin po ninyo ha. Napaka-mayaman, pero ang ulam dininding. Bisukol, suso, di ba? At pagkatapos, kung tumulong sa kapwa-tao, walang limit. Hanggat kaya nila, di ba? Yan ang tunay na tagapaglingkod ng ating bayan. Kanyan din naman si ito, nakita ko yung paglilingkod ni Sir Baby Lugay nung sila ay naglilingkod pa bilang konsehal dito po sa lungsod ng Tarlac. Grabe. Grabe din yung ang tawag nga namin dyan, tagapagdaloy. Sir Baby, may dadaloy ba? Yan ang dapat pamarisan. Tuloy na tayo sa ating mga balita. Kuya Hill, nandito na si Kuya Andy San Luis. Teka nga, alika muna, Kuya Andy, umupo ka dito. Special guest natin, araw ng Lunes, sinusundo ako nito. Meron kaming gagawin mamaya. Magko-cover kami mamaya. Eto, tuloy pa natin, ha?
Panalangin ni Senator Amy Marcos. Ilayo daw si Pangulong Marcos sa nakapaligid na devil. Devil? Sinong devil? Di ba ang Tagalog ng devil ay palagay mo? Ano Tagalog ng devil, Kuya Andy? Kasi devil yun, kahit saan mo nalagay, demonyo yun. Demonyo! Diba? Tutong mo nga yung microphone. Yan. O teka muna, magpakilala ka muna at bumati, Kuya Andy. Magandang umaga po sa ating listeners o sa ating Facebook Live na unang sigaw sa magandang umaga ni Kawermer, Andy San Luis ulit. Nagbabalik. Nagala po si Sir Norman. Oo. Balik po na every time ni Kawermer. Ikaw muna uupo, Ikaw muna uupo sa upuan ni Sir Norman, Mabigyan natin si upuan ni Sir Norman. Oo. Yan. Ayan, nakikita nyo na si Kuya Andy. Magandang umaga po sa ating lahat. Ano ang panalangin daw ni Senator Amy? Sabi mo nga, sa mga devil Ilayo sa mga devil, sa mga demonyo. Yan, Teka muna, batiin muna natin si Ma'am Lucy Atsag ng Barangay San Vicente. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Lucy. Nanalangin nitong nakaraang Sabado, Sabado lang si Senator Amy Marcos para sa proteksyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ilayo siya sa mga demonyo. Yun. Mabigat. Ano na? Mabigat masyado yun. Mabigat, demonyo Aplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid. Yan ang panalangin niya Ang Pangulo ng Pilipinas, buksan ninyo ang kanyang mga mata at bigyan ninyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid. Ani Marcos sa kanyang panalangin sa Jesus is Lord JIL event sa Norsagaray, Bulacan. Malapit sa inyo. Di ba? Ayan. Umaasa si Senador Marcos na hindi ipapaubaya ni Marcos sa mga sakim at uhaw sa atensyon ang bansa. Ginawa ni Marcos ang panalangin sa gitna ng inilarawan ni Senate President Juan Miguel Zubiri na constitutional crisis dahil sa issue ng charter change. Kasama rin sa prayer gathering sina Senator sa Joel Villanueva, Grace Poe at Pia Cayetano. Hinimok ni Cayetano ang mga nagsusulong ng signature drive para mabago ang konstitusyon na ibunyag ang kanilang tunay na agenda. May agenda raw. So, ang tinutukoy ni Senator Amy Marcos, ito raw mga nagtataguyod ng charter change na merong mga makasariling interes sa Kuya Andy. Palagay mo, ano yon? Sabi mo nga, nalalapit na yung election. Medyo, siyempre, talagang nag-uunahan yan. Ilayo sa mga devil, medyo mabigat yan. Mabigat na... bagamat wala naman siyang tinutukoy na tao, di ba? Yun ang kagandahan naman, wala naman tinutukoy na tao. Sa kapaligiran naman natin talaga, napakaraming mga demonyo, di ba? Nililiglig itong kalalagayan ng ating mga mamamayan sa layuning dayain sila, di ba? Dayain, kasama tayo dito, dinadaya tayo ng mga demonyo. Pero magpapadaya ka ba, Kuya Andy? Sabi nga, isipin mo natin mabuti. Talaga. Pero sino ang dapat po nating panaligan? Sino ang dapat nating maging saligan? Para sayo ay makaiwas sa mga taong demonyo, na nagnanais na isulong ang kanilang makasariling interes, di ba? Yung pananalangin sa Panginoong Diyos, di ba? Hindi natin kayang mag-isa di ba? Kumbaga sa kinakailangan natin na sabi nga is manalangin muna tayo sa ating gagawin sa araw-araw. Yan, para tayo ng banal na espiritu. Yan, para tayo ay makaligtas, di ba? Dito po sa mga tukso ng mga demonyo. Huwag tayong maging marupok, di ba?
Lagi tayo i-guide. Oo. Sa magiging desisyon natin. Unahin muna natin ang Diyos. Pero tama, tama rin naman si Sir Baby Lugay. Ito, biblical din yung kanyang sinabi. Let the non-sinners cast the first stone. Di ba? Yan ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Nung pagbabatuhin si Magdalena, di ba? Dahil nga ito'y ang tawag dito yung babaeng patutot, di ba? Dati prostitute, di ba? Pero dahil nagsisi, di ba? Pinatawad ng ating Panginoong Hesukristo, di ba? Kaso meron nagsasalita na sabi nga makasalanan, di ba? Di ba? Makasalanan. Pero anong banggit ni banggit naman ni ng ating Panginoong Hesukristo? Binanggit niya doon sino may walang kasalanan ng bato at batuhin. Yan ang sinasalita ngayon ni Sir Baby Lugay bilang paalala sa ating lahat, di ba? Let the non-sinner cast the first stone. Ang tanong, sino ang hindi nagkasala, Kuya Andy? Yan ang hindi nagkasala. Oo. Sa doon sa sinabi ng Panginoon natin doon, walang bumato. Walang bumato. Kasi nga nagkasala. Tama yun. Pero ang sinasabi natin dito, ilayo tayo sa mga demonyo. Kasi nga napakaraming demonyo. Walang matwid sa bawat isa sa atin. Pero yung pagsusumikap para tayo ay maging matwid, yun ang kailangan natin. Di ba? Siyempre, pag-isikapan natin na sabi nga is gumawa tayo ng mabuti. Tahakin natin ang tamang daan, Sir Baby. Di ba? George! Idol ko itong si George May dadaloy ba, Sir George? Ang kagandahan dito sa demokratikong bansa natin na Kuya Andy, meron tayong lahat, di ba? Meron tayong karapatan na magsalita sa ating mga saloobin, di ba? Yan ang kailangan naman magbantayan tayo, di ba? Binibigyan tayo ng karapatan sa ating mga sarili. Yes, para po sa gayon, ito pong mga nagnanais, di ba, na isulong yung kanilang karapatan, di ba, yung kanilang interest, di ba? Lalo pat kung yan ay masama at para lang sa kanilang kapakinabangan, meron ding karapatan naman ang ibang mga tao para ipairal naman ang kanilang kagustuhan sa pamamagitan ng pagsasalita din ng kanilang mga karapatan, di ba? Pero ang karapatan na binabanggit natin, Kuya Andy, ay magtatapos yan pagka nagsimula na rin ang karapatan ng iba po nating mga kababayan, di ba? Meron tayong sarili-sariling karapatan. Pero tandaan natin, hindi lang tayo ang nabubuhay sa mundong ibabaw, di ba? Meron din tayong mga kababayan na nangangailangan din ng karapatan. Kaya nga nandiyan yung ating saligang batas, di ba? Para po sa gayon, siya po yung magpasya kung ang mga karapatan natin ay nasasaklaw pa dito po sa mga provision ng ating saligang batas, di ba? Pagka ikaw ay nalihis na dyan, ang ibig sabihin ay wala ka na sa tamang landas, di ba? Ayun yan. Kaya nga yung nagsusulong, sabihin na nga natin na merong magandang layunin, di ba? Kasi nga, meron naman talagang problema dito po sa ating mga economic provision. Dapat na po natin itong i-update, di ba? Kasi nga, lumang-luma na yan. At may mga batas po tayo na nakalagay din dito po sa saligang batas na kailangan na rin naman na ito ay ating palitan, di ba, Kuya Andy? Kumbaga sana, meron rin tayong, kumbaga sana, hindi na report Ang gusto lang mangyari is palitan, ayusin lang na kailangan na mampansang Pilipinas. Pero ito lang yung aking pinupunto rito, Kuya Andy. Kung ang ninanais mo lang, Kuya Andy, ay palitan yung economic provision ng ating batas, di ba may nakalagay naman na pwede mo namang amyendahan yan sa pamamagitan ng ating mga legislators, di ba? Lower house at saka sa upper chamber, which is the senator, di ba? Pwede naman kung yun lang. Sana pinag-uusapan, natatama ba tayo ng direksyon o anuman ang kumbaga sana talagang inaano naman sa publiko yan Kaya para lang malaman natin, natatama na ayon ba tayo o tumatama ba tayo sa tinutumbok nila.
Yes, oo. Kung yun lang ang nais natin. Oo. At saka ng iba't iba pang mga batas po natin, kaya nga nandyan itong ating pong mga congressmen, itong ating pong mga senador, di ba? Hindi naman hindi naman binoto yung mga congressman para magpagawa ng daan. Di ba? ang trabaho nila ay di ba, magpasa ng mga batas. Ngayon, kung kinakailangan na yung mga batas po natin ay mai-update natin, yun ang trabaho nila. Iamyendahan po nila yan. Di ba? Pero ang ninanais dito ay palitan yung buong saligang batas. Di ba? Pero ang sabi nga natin, dapat maging malinaw din yung pagpapalit ng ating saligang batas. Sabi nga, para ito ay maging legal, pagka una pala dito, Kuya Andy, kailangan gumawa ka muna ng petition diyan po sa COMELEC. Oo. Ano yung petition niyan? Na ninanais mo na mabago itong ating kasalukuyang saligang batas. Di ba? Kailangan klarong-klaro din kung ano ang babaguhin mo sa ating saligang batas. Ito ba ay dapat buo? Di ba? Di ba? Yung pagpapalit ng ating saligang batas, ilan ba yon? Federalism, pwede, di ba? Federalism, ibig sabihin buo na yan. Buo yan. Pagkatapos, ano pa? Democratic, ito na yung democratic natin, di ba? So, yung democratic natin, ito na. Amyendahan na lang yung batas, hindi mo na kailangan yung PI. PI, yung PI, People's Initiative yan. Huwag na kayong mag-isip-isip ng kung ano-ano. Di ba? Oo. People's Initiative yan. Constitutional Assembly. O, yung pang isa. Di ba? Constitutional Convention, di ba? Ayan. Pero kung ang sinasabi lang economic provision, pwede namang gawin sa amendments, di ba? Oo. Economic provision. Oo, para sa akin, ganun ha. At saka, ang dapat daw, pagka ikaw ay nagpapapirma na, bago, alimbawa, ako yung, di ba, tagapagsulong, papapirmahan kita. Kailangan babasahin ko sa harapan mo kung ano yung papapirma. Di ba? Para alam. Di ba? Ayun, maliwanag yun. Para sa gayon ay hindi na po ito aandap-andap dito sa ating korte. Tandaan po ninyo, mga kaibigan, napakarami na pong mga ginawang inisyatibo, pagtatangka para po gawin itong tsa-tsa dito po sa ating bayan. Hindi lamang sa panahon ni Pangulong Marcos, mga kaibigan, kahit pa nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba, meron ng pagtatangka na ito ay maisulong. Nung panahon ni Presidente Fidel V. Ramos, meron na rin, di ba? Meron na rin yan, yung pirma. Tatandaan mo yung pirma? People's Initiative, reform, parang mga gano'n, no? Ayun. Nakalimutan ko na. Pirma. Noong panahon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo, ay ganun din. Pero ito ay hindi nangyari. Bakit? Sapagkat sinabi ng Korte Suprema na ito ay walang legal basis. Di ba? Kasi nga, mali. Unang-una, from the very onset, ay mali na itong kanilang ginawa. Kailangan kasi, bago ka magsulong, kailangan na aayon pa rin sa batas. Di ba? Itong pinapalitan natin ay batas. Pero wala pa tayong karapatan, hindi pa naman napapalitan wala pa tayong karapatan na i-contradict natin kung ano yung kasalukuyan po nating sinusunod na saligang batas. Di ba? So, kailangan na aayon pa rin yon bago mo palitan itong ating saligang batas. Di ba? Kumbaga sana meron tayong mga hanggan step by step. Step by step, di ba? Ano pa yung mga uri ng mga gobyerno natin? Bukod sa federalism, federal, ano pa? Yung may hari at saka reyna, di ba? Monarchy. Di ba? Wala naman tayong monarchy. Oo. Sabi ni George Reagan nga, bawal yung paghahari-harian. So, huwag na yung monarchy. Bawal, di ba? Bawal na yung paghahari-harian. Noong araw kasi, monarkiya, di ba? May mga... buti na lang ngayon sa kasalukuyan ay,
parang yung mga monarchy ngayon, karamihan yung mga ano na lang, mga figureheads na lang. Hindi na sila nangingialam dito po sa mga pamamahala ng kanilang gobyerno, di ba? Like for example, diyan po sa England, di ba? Diyan sa United Kingdom, di ba? May Harry Train na pa rin, pero yung nagpapatakbo ng bansa nila ay mga prime minister na. Pero dito sa total monarchy pa rin yata, no? Dito po sa Thailand at saka sa Brunei, di ba? Thailand. Pero dito, nangusap na si George Reagan, bawal ang paghahari-harian. So, ibig sabihin, bawal ang monarchy. Maliwanag. Di ba? Ang oras po natin, 14 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Samantala, Escudero naglabas ng resibo sa pagdideklara ni Romualdez ng Tchatcha sa pamamagitan ng PI. Hindi na kaya pang itanggi ni House Speaker Martin Romualdez na siya ang promotor ng People's Initiative sa kanayunan upang amyendahan ang saligang batas na lulusaw sa kapangyarihan ng Senado na bumoto ng hiwalay sa Constituent Assembly or CONAS. Ito ay sinabi ni Senator Chis Escudero na hindi na pwede pang magsalita si Romualdez na ignorante siya sa signature campaign na inilunsad ng mababang kapulungan upang amyendahan ng 1987 Constitution dahil may resibo na video sa kanyang pag-endorso ng People's Initiative. Umani ng pagbatikos ang People's Initiative ni Romualdez dahil nangangalap ng lagda ang inutusang kongresista kapalit daw ng halagang 100 pisong ayuda gamit ang 20 milyong pondo kada distrito. Ayon kay Escudero, ipinakikita ng isang video noong nakaraang December 11 sa ginanap na Philippine Economic Briefing sa lalawigan ng Iloilo, matikas na ipinagmalaki ni Romualdez ang plano na isulong ang People's Initiative upang amyendahan ang 37 taong gulang na saligang batas. We are thinking right now of addressing the procedural gap or question on as to how we amend the Constitution. We will highly recommend that we embark on a people's initiative to cure this impasse, so to speak, on how we vote. And I hope we can undertake this as soon as possible so we could have clarity on the procedures. Ayon kay Romualdez, banggit ni Escudero sa video. Tama ba yun? Impasse o impasse? Impasse, no? Hindi, malinaw naman. Malinaw naman yun. Kahit yung mga ibang mga congressman, di ba? Sang-ayon sila dito po sa People's Initiative. Walang itinatago doon, mga kaibigan. Lahat sila, isinusulong nga ito, mga kaibigan. Walang mali. Actually, sabi nga natin, walang mali dito po sa paghahangad na mabago yung ating Constitution, maliban kung ito ay isa sa katuparan, sa pamamagitan ng maling kaparaanan. Yun ang bawal, di ba? Pero yung pagsasalita, actually, itong pangangalap ng pirma, hindi mali ito Di ba? Hindi mali ito. Ito ay naaayon sa saligang batas. Ang mali lamang dito, Kuya Andy, ay inuna daw ang pagpapapirma kesa dun sa petition dyan sa COMELEC. Di ba? Nauna kasi yung pirma Saka hindi na ipaliwanag talaga kung ano ba ilalagay. Ano yung Ako rin, payag ako doon sa ibang mga sa ibang mga, itong hinahangad ni Speaker Romualdez, payag din ako kasi nga lumang-luma na, ito pong mga economic provision natin, baka naman talagang dapat na itong i-update, iagapay po natin sa kasalukuyang tinatakbo ng ating ekonomiya. Kasi masyado na nga tayong nalayo dito po sa mga karating po nating bansa. Baka ang problema nga naman ay ito pong ilang mga provision ng ating saligang batas, di ba? Pero ang sabi nga natin, meron naman silang kapangyarihan na ito ay amyendahan, bakit hindi nila gawin yon? Ang katwiran daw, napakatagal daw na proseso yung ganon. Di ba? Okay. Kaya lang, ganun talaga yung ating saligang batas, di ba? Na yun lang. Bibilisan lang nila, di ba? Nasa kanila naman yun, di ba? Yun ay karapatan ng bawat isa sa kanila sapagkat sila ay inihalal ng ating bayan, di ba?
sila yung ano, Oh. tawag sabi nga, inupo o Oo. sila mismo ang naging Oh. napili ng taong bayan na ilagay sa pwesto na yun. Ayun, no? Eto, mga kaibigan, ha? Ito, mas maraming reforma ang kailangan para sa mas maraming benepisyo ng Chacha. Sinong nagsabi diyan? Walang iba kundi ang NEDA chief. Pagka NEDA, ang pinag-uusapan natin yan, mga economists din ito. Oo. Economic, ano ba yung meaning ng NEDA? Oo. Sa mga... Muling iginiit ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan noong araw ng Sabado ang suporta niya sa proposed amendments, partikular na sa restrictive economic provision ng konstitusyon. Ang mga pagbabagong ito ayon sa NEDA chief ay mahalaga para sa pagsusulong ng ekonomiya at competitiveness ng bansa. My stance has consistently been one of a strong support for the proposed amendments to the restrictive economic provision of our Constitution ayon kay Balisacan. It is necessary to address and remove this restriction, but it's also important to note that apart from eliminating those barriers, it is imperative to address the ease of doing business, high cost of certain inputs like energy, and the predictability of our policies, regulatory or otherwise, dagdag niya. Removing the restrictive economic provisions will provide a more fertile ground for both local and foreign investment, thereby fostering greater economic growth and development. Pagpapatuloy pa. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabing pag-aaralan niya ang panibagong hakbang ng Kamara sa pangunguna ng pinsan na Speaker Martin Romualdez na irebisa ang konstitusyon upang mas maging investment-friendly place ang bansang Pilipinas. Para kay Balisacan, ilang policy reforms ang kailangan upang makuha ang buong benepisyo ng pag-aalis ng economic restriction sa konstitusyon. Ang mga pagbabagong ito anya ay essential in making our nation more attractive to foreign investment and more adaptable in the global economic landscape. Iginiit din ni Balisacan na bagamat siya ay supportive sa mga amyendang ito, kailangan din ng balanced approach kabilang ang pananatili ng ilang proteksyon katulad ng hakbang laban sa full foreign ownership ng lupa. I commend the ongoing efforts of both the Senate and the House of Representatives in addressing this constitutional amendment, sinabi ng NEDA chief. I believe these discussions are being conducted with the nation's best interest in mind and with a shared goal of economic progress and stability, dagdag niya. Yan ang isa sa mga rason naman ng NEDA chief kung bakit sinusuportahan niya itong layunin ng Chacha, Kuya Andy. May katwiran din naman, di ba? Oo, may katwiran. Ang kinokontrol natin dito, first and foremost, yung maling kaparaanan. Di ba? Oo. Kasi ang maling kaparaanan na ito, mga kaibigan, siya ang magiging daan para po sa gayon ang ating bayan ay magkawatak-watak uli, di ba? Hindi natin deserve ang magkawatak-watak. Actually, for many years na, ito yung nagiging sagwil ng pag-unlad ng Pilipinas sapagkat nagkakawatak-watak nga tayo ng paniniwalang politikal, ng kaparaanan ng ating mga paggawa, kung kaya tayo po ay nananatiling hindi nakakakilos ng payapa, ng mabilis, Kuya Andy. Kaya, ano ang nangyayari? Napag-iiwanan tayo ng iba't ibang mga bansa dito po sa ating rehiyon, Kuya Andy. So, it's about time. Pero, sabi nga natin, dapat naaayon pa rin sa mga niloloob sa ating saligang batas. Di ba? Oo, niloloob na. Kumbaga sabi nga natin, yung alignment natin, para tayo naiiwanan na tayo.
naiiwanan na. Malaki na yung naiiwanan. Oo, baka naman totoo. Pero sabi nga natin, kung kung yun lang ang pag-uusapan, amend na lang nila. Para po sa gayon ay wala nang pagkawatak-watak, di ba? Kasi yung iba, nagsisimula na yung political interest eh. Hindi, sinusulong lang yan kasi gusto maging presidente. Di ba? Naku, sinusulong lang yan para humaba yung kanilang termino sa kanilang panunungkulan. Doon tayo nagkakaroon ng problema eh. Oo, may balakid. Oo, yun ang problema. Kaya, yayamang maliban na lang kung ang magiging klaro sa ating mga mamamayan kung ano nga ba talaga ang ibig nating mangyari sa ating saligang batas. Tayo ba ay tatahak na sa pagiging federal ng ating bansa? Meron din namang di ba? Meron din namang maraming benepisyo ang pagiging federal. Hindi na tayo magiging unitarian, di ba? Sabi nga natin. At marami tayong mga nakikita mga bansa na naging matagumpay dahil ang sinusunod po nilang form of government ay federal, di ba? Pero pag-aaralan din natin siyempre, ito ba ay lapat dito po sa ating bansa? Oo, angkop ba? Hindi kasi naging matagumpay sa ibang bansa, magiging matagumpay na rito, di ba? Kailangan pag-aralan din yan. Kailangan tingnan din yan. Di ba? Hindi tayo dapat, hindi natin deserve na mag-fail. Di ba? Hindi. Wala nang pagkakataon na tayo mag-fail. Kasi pagka nag-fail uli tayo, Kuya Andy, mas lalong magiging kawawa ang kalalagayan ng ating bayan. Di ba? Good. Yung sinasabi mo, hindi dapat mag-fail ko. Ano talaga yung angkop na magtutugma? Yes. Sakto mismo na wala tayong pagsisisihan. Yes, okay. So, iwan na natin yan, mga kaibigan. Oras natin, 8:25 ng umaga kay JSP. Bumabati. JSP. Good morning, Ka Wilmer and past President Andy. Happy anniversary, Rotary Club of Midtown Tarlac from IPP Beng. Immediate past President yan. Ayan. Good morning. Dapat malaman ko rin yan yung mga terminong yan. Kasi nga ako'y nanganganay. Ako kasi yung presidente ng Rotary Club of Sapan Tagalog. Wala akong miyembro. Di ba? At hindi rin ako pwedeng tawaging PP kasi ako pa lang Charter. CP. CP muna. Charter President. Matagal na. Wala pang nag-miyembro. Kaya i-recognize muna tayo na District 3790. Yan dapat. Yan ang kailangan natin, lalakarin natin. Huwag niyo kaming intindihin ni Kuya Andy. Yung sa kanya legitimate, yung sa akin hindi. Zero lang yun, mga kaibigan. Ang oras natin, 8:26 ng umaga. Eto, sa iba pang balita, Kuya Andy, matapos kumpirmahin ng Second Congressional Commission on Education sa isang ulat na may krisis sa sektor ng edukasyon, isinusulong ni Senator Sherwin Gatchalian ang panukalang batas sa pagpapaigting ng dekalidad na programa sa Early Childhood Care and Development. Ang ECCD ang pundasyon sa edukasyon ng mga kabataan. Gayunpaman, hindi natin naaabot ang marami sa mga kabataan at kulang na kulang tayo sa mga guro at pasilidad. Sa pagsugpo natin sa krisis ng edukasyon, mahalagang tiyakin nating mapatatag din natin ang mga programa para sa ECCD, ani Senator Gatchalian. Layunin ng Basic Education and Early Childhood Education Alignment Act o Senate Bill number 2029 na inihain ni Gatchalian na tiyakin ang ugnayan sa